Ngayon, mga kababayan, tigilan na natin yung mga maloloko ho, rumekta na tayo doon sa magagandang topic. Eto po Holy mga bossing, alliance between sa Ako po, eto na naman, si Respicio na nakasuhan o kakasuhan, mga bossing. Isa pa din ito, piling matapang. Dinadaan din ho sa boses. Yung mga pasigaw-sigaw, yung mga patigas-tigas ng boses. Ganun din ang estilo nito si Respicio eh. Ano po? Pakinggan ho natin kung ano ang paliwanag niya doon sa kakaharapin niyang kaso. ang problema kasi dito kay BBM, Ah, alam kasi niya na maraming kurakot na nangyari dito sa kanyang gobyerno. Kaya ako naniniwala ako tama iyon, no? Gano'n naman din si dating Pangulong Duterte, no? Alam niya na maraming kurakot nung panahon nang siya ay nanunungkulan. In-announce niya pa nga, Respicio, ano po, yung DPWH. Ang sabi niya, diyan sa DPWH, madaming ghost project diyan, mga flood control project diyan, mga ganyan. No, kaya lang, dito kay Pangulong Bongbong Marcos naman, alam niya din, nalaman niya din. Kaya lang, ang pagkakaiba nung dalawa, si dating Pangulong Duterte nanatili nang nakaganyan lang doon sa lamesa niya. Alam niya, ipinagmalaki, ipinagyabang, na akala mo ba'y ang mga susunod na hakbang ay gagawan ng paraan, susolusyonan yung nalaman niya na korupsyon. Pero hindi, meron pa ba nangyari doon? Wala. Hindi nga ho natin narinig na kumilos patungkol sa korupsyon ng dating Pangulo Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, yan, yung sinasabi ni Respicio, alam niya na may korupsyon. O di ba ano sabi niya, nung umulan lang, tapos talagang yung baha sa Pilipinas naging malala po. Ano sabi niya? Imbestigahan nga natin ito. No, tingnan nga natin lahat. Oh, ano nangyari doon sa 13,000 na flood control ng dating administrasyon? Alam niyo mga DDS, ganito lang yan kasimple Niyayabangan kayo nung dating administrasyon. Ma'am Trexie Villa at Ma'am Neng Gigi, shout out po sa inyo. Ano? Iniyayabang sa inyo ng dating administrasyon na meron daw silang ilan? 13,900 plus na mga flood control sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit nung si Pangulong Bongbong Marcos na ang umupo, bakit hindi gumana yung 13,900 plus na mga flood control nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Ano yan? May expiration date? Ano yan? Sandali, iba na ang Pangulo. Hindi na kami gagana. Stop na kaming mga flood control ni Duterte kasi iba na ang presidente. Ganun ho ba yun? Di ba? Kung 13,000 yan, 900 plus, baka hindi ganun kalala yung naging baha. Di ho ba mga kababayan? Ang flood control po baka kayang umabot niyan ng 50 years, 40 years, 30 years. Ganun. Hindi yung pagkatapos, iba na ang presidente, hindi na kami gagana. Yun ang pagkakaiba nung dalawa. Nung nalaman agad ni Bongbong Marcos na ating presidente ngayon, inaksyonan. Nilatag nga sa atin di ba? Yung 15 na malalaking mga construction company, although hindi naman ho lahat yun, corrupt at puro mga substandard ang ginawa, pero nalaman natin yung mga gumawa ng substandard, yung mga gumawa ng ghost project. Di ba, Respicio? Naipapaliwanag namin maigi, ha? mo nagkaroon ng unholy alliance between sa traditional na magkalaban na Pinklawan at saka BBM, di ba? Kasi si BBM, Alam mo kung bakit nag-collaboration na, no? Nagsama na yung dalawang pink at pula. Kasi itong mga kakamping, dati totoo. Bumabatikos yung mga kakamping. Sila ang nagpasimula, no? Nang magpa-test sa ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nung nilatagan sila ni Pangulong Bongbong Marcos na ang mismong nagpresenta pa ay si si Vic Rodriguez, tumigil na sila.
nirespeto nila yung naging, yung naging resulta nung ipinakita na negatibo ang ating Pangulo. 2 beses din ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Lalo silang tumigil. Tapos eto, habang nanunungkulan na si Pangulong Bongbong Marcos, presidente na siya, nakikita nila yung galing at talagang nakikita nila yung puso ni Bongbong Marcos na ating Pangulo ngayon na gustong linisin talaga ang Pilipinas. Doon sila unti-unting nakipagtulungan. Yan ang maganda at gustong-gusto ko ho, mga kababayan, sa mga kakamping. Hindi kagaya nitong mga salot na mga DDS, nag-iimbento ng kung ano-ano, nag-iimbento ng mga ikasisira ni Pangulong Bongbong Marcos para lang po maagaw. At tapos ang kakapal ng mga mukha na sabihin na sila daw po ang tunay na oportunista. Hindi, mali. Na tunay na oposisyon. Oportunista, yan, mga yan. O, di ba? Yun, totoo yun. Oh. Sila daw ang tunay na oposisyon. Para ho sa akin, mga kababayan, ang tunay na oposisyon, mga bossing, ay ang mga kakamping. Hanggang ngayon, nasa opposition side pa din yan. Pero kapag ka nakikita nila, maganda ang ginagawa, ang proyekto ng presidente, sila ay sumusuporta. Kasi pag-unlad ng Pilipinas, ang tanging layunin nila, hindi mamulitika o hindi yung basta maagaw lang ang kapangyarihan bilang presidente. Yun yun, Respicio, ha? Putaragis na yan, parang mas lawyer ako sa iyo, ha? Joke lang ho. Ginagalang naman po natin yung si Respicio na isang lawyer ho, mga bossing. Na tayo, wala tayo. Pero the way na mag-isip sila, no, the way na kung paano sila mag-deliver o magpaliwanag, mga kababayan, na minsan nasasabi ko, bakit parang ako mas nakakaintindi dito kaysa dito sa mga ito, ano? BBM, dahil mga kalokohan, gusto niyang pagtakpan yung kanyang problema sa pamamagitan ng paglabas ng mga issue para hindi mapag-usapan yung issue ng kanyang korupsyon, ng kanyang administrasyon. Ay dapat ganito, boss, kapag ka magsasalita ka dyan. Di ba, total naman, meron kasi nasabi na tinatakpan yung mga issue niya, ilalatag mo yung mga issue niya. No? O ito, si Bongbong Marcos kasali dyan. Tapos kapag ka yung paglatag ng mga issue na sinasabi mo, sabay babanat ka naman. Ito naman po yung ebidensya ko para dyan sa issue na yan. Kaya ang ginagawa. Pero alam mo kung sino ang kilala namin na maglalatag ng issue, no? Gagamit ng mga ibang tao para lang matakpan yung issue niya. Alam mo kung sino yung kakilala namin ganon? Si Promilkid. Ganon ang ginagawa ni Promilkid, mga kababayan. Kesyo, makikisali ako dito sa Cabral Files, no? Mag-aano ako dito, kumbaga, magpipiling ako yung pinaka main character dito sa Cabral Files. Bakit to? Kasi gustong matakpan yung 24 billion na sinisingil sa kanya ng Department of Energy. O di po ba? Kasi palpak yung solar niya, mga kababayan. At maniwala ho kayo, yung si Solar Boy, ngayon ang tinitira, binabanatan niya, ginagamit niya, si Ralph Recto at Vilma Santos. Pagka hindi ho pumutok yan at hindi po nag-materialize yan para makover yung 24 billion na dapat nilang bayaran, hahanap na naman po ng ibang tao yan, hahanap na naman po ng ibang issue yan, at makikiepal na naman po doon para mukhang main character na naman po. Yun, no? Ang totoong pagtatakip sa mga issue nila. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, ni wala nga kayong mailatag eh. Kaya ginamit niya yung mga pinklawan ngayon at mga kakaliwa para yung narrative nila ang i-push. Ano yung nakikita po ninyo sa tingin ninyo? Yung Nandito pala sa si Respicio, nandito pala sa Seminay. Hindi ko yung yung mga boses na lang nila ang makikita natin, mga bossing. Okay? Dahil Seminay to. Game, baka i-copyright tayo or whatever. Game. mapapala ng gobyerno kapag naipadala si Senator Bato at meron pang nagsasabi baka susunod na raw itong si Senator Bongo. Uy, nakakaano naman. Uy.
Mukhang totoo yan. Dahil kapag binitawan ng dating senador na si Antonio Trillanes, yung mga ganyang balita, nagkakatotoo. Kung maaalala nyo ho mga bossing, sabi ni Trillanes, no? First batch, si Duterte. Si Duterte lang daw. Yun yung first batch, mga kababayan. Nangyari. Di ba? Second batch, Bato de la Rosa. Yung mga DDS nung kay dating Pangulong Duterte, medyo medyo pinagtatawanan pa tayo no. Naku, puro kayo ICC, puro kayo ICC. Nung dinampot ni Torre at isinakay sa eroplano ho, mga kababayan, iyakan, ngal-ngalan ho yung mga DDS. O ngayon, eto, nagkakatotoo naman. Etong kay Bato de la Rosa naman ho. At napapabalita na armado na daw po si Bato de la Rosa. Oh. Yan kay Bongo, malapit-lapit na din yan dahil nabanggit na din yan ng dating senador na si Antonio Trillanes na tatagal ng 2 buwan yung kay Bongo bago ilabas yung kanyang warrant of arrest. O, tuloy ho. Yung kapag idadamay pa nila si Senator Bongo, before ba siya maging senator, meron ba siyang official na Alam niya, Julalay ni dating Pangulong Duterte. Di ba laging nandun sa gedli niya yon, laging nakagano, no? Tapos, kulang na lang merong bimpo dito. Para kapag tutuloy na po ba laway nyo? Pupunasan ko na. Pupunasan ko na. Tsaka di ba, lakas pa ng loob ni Bongo na magpa-interview, no? At saka meron pa din po yung reward system natin, no? Na, ang po ay 500,000 kapag kabuhay, 1 million kapag kapatay, 2 milyon kapag nanlaban. O di ba? Alam na alam ni Bongo yung pasikot-sikot dyan, boss. posisyon kay President Rodrigo Duterte noon, di ba? Na enforcement. Wala naman Parang advisor lang ata siya ni President Duterte noon. So bakit siya idadamay? Loko tong mga taga-ICC Ang problema kasi loko yung mga taga-ICC pero ayan na, hinahabol na si Bato de la Rosa. Respicio, no, baka nakakalimutan mo, 124 na bansa ang sama-sama diyan sa ICC o mga miyembro ng ICC. Baka po madala kayo doon sa mga naratibo ng mga DDS na ang ICC, Pilipinas na lang ang naniniwala. Sa ICC, third world country na lang ang naniniwala sa ICC. Baka mabiktima po kayo nun Kahit i-google nyo pa, Google, yan, para maintindihan ni Bato. Kahit i-google nyo mga kababayan, 124 ang nakaanib po na mga bansa sa ICC. Hindi naman po sila aanib sa ganong samahan, mga kababayan, kung hindi sila naniniwala. Okay? 21 galing sa Asya. Okay? Kasi yung mga DDS yun yung pang nila, yun yung pang budol nila. Naku, Pilipinas na lang naniniwala sa ICC. Tapos meron pa akong mga naririnig na mga vlogger nila na si dating Pangulong Duterte na lang ang ginagamit ng ICC, no? Para paniwalaan sila kasi wala nang ganito, ganyan. Pero madami po madami pong mga nakakulong doon sa ICC at malalaking kaso ho. dito kay BBM, alam kasi niya na maraming kurakot na nangyari dito sa kanyang gobyerno. Kaya tingnan mo nagkaroon ng unholy alliance between sa traditional na magkalaban na Pinklawan at saka BBM, di ba? Kasi yun na ipapaliwanag namin. Naririnig niyo naman si Respicio, no? Kahit background lang mga kababayan. Di ba? Sabi ni JJ Bar 1188, no? Naku, wala yung ko dito May kulay ba si JJ Bar na asul? Nandun yung cellphone ko kaya hindi ko makulayan. 6 ang kakosa ni Digong sa ICC, magiging 7. Dadagdag si Tobats. Ano yung sinasabi ni Respicio na wala tuloy ako kay Respicio na maraming kurakot na nangyari dito sa kanyang gobyerno. Kaya tingnan mo nagkaroon ng unholy alliance between sa traditional na magkalaban na Pinklawan at saka BBM, di ba? Kasi open-minded sila no? Open-minded sila na kahit iba, yung presidente, kahit hindi nakakalyado yung presidente, basta nakikita nila na maganda ang ginagawa, susuporta sila. Di ba?
Sige nga, gusto ko maintindihan yung naratibo ni Respicio kung ano yung dahilan kung bakit daw naging alyansa ang pink at pula Si DBM, ang dahil mga kalokohan, gusto niyang pagtakpan yung kanyang problema sa pamamagitan ng paglabas ng mga issue para hindi mapag-usapan yung issue ng kanyang korupsyon, ng kanyang administrasyon. Sa tingin mo, yung mga pinklawan, yung mga kakamping, no, yung mga dilawan na dati natin tinatawag, dilawan, yung mga kakamping, sa tingin mo palalampasin nila yan? Kapag kami nakita silang issue kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. No? Hindi. Kaya lang, ang mga ipinapakita niyong issue kay Pangulong Bongbong Marcos, putragis na yan. Puro gawa-gawa ninyong mga DDS lang. Puro mga nakakahiyang mga AI, mga kung ano-anong mga imbento nyo, kaya hindi kayo kampihan nitong mga kakamping. Di ba? Oh. Kaya ginamit niya yung mga pinklawan ngayon at mga kakaliwa para yung narrative nila ang i-push. Itong mga narrative naman ng mga mokong na ito ay wala naman ng iba kundi paghihiganti at paglabas ng kanilang mga galit. Itong laban sa administrasyon ng Duterte, akala mo ang banal-banal nila sa kanilang pagka-desperado at obsessive sa pagpapabagsak kay VP Sara Duterte kung ano-ano na ang ginagawa kahit illegal. Nag-iimbento sila ng witness. Tulad Sir, nag-iimbento ng witness. Okay, sige. Ganito lang yan Kung ako ang poposisyon sa posisyon ng Vice Presidente at dog style, kung ako ang poposisyon, no, sa posisyon ng Vice Presidente, at alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang katarantaduhan at kalokohan, haharapin ko yan lahat. No? Bakit po, mga bossing? Ako pa ang magmamadali na magpaliwanag ng lahat na yan, lalong-lalo na nakaharap sa publiko.